inspiration, education. Aking saloobin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Para sa paligay nyo, para sa paligay nyo, para sa paligay nyo. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, my Ricky girl! Good morning! Mas maganda ka pa sa umaga lagi. Ikaw ang pinakamaganda. Yaga, mutual admiration. Pagpasensya nyo na Diba? kami ha. Dahil kulang kami ni Ricky sa mga nagsasabi sa amin. Kaya kami na lang magsasabi sa isa't isa. Diba? Dapat tayo ang maging cheerleader ng isa't Cheerleader, isa. correct. Oo, Women diba? lift women up. Oo, girl power! Yes! Maski na wasakan Wednesday today, di ba? Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Samahan nyo kami ni Ricky hanggang alas 10 ng umaga sa mga nakikinig sa Radyo Aguila 1062 sa kanilang Talapihitan. Ayan. At sana po kayo hindi nata-traffic. Kung sakali man nata-traffic kayo, mag-bound kayo ng maraming Pasensya. pasensya. Ayan. Ay, speaking of girl power, gusto ko batiin ang station manager ng 95.5, si DJ Jam. DJ Jam. Ayan. It's her birthday today? No, wala lang. Ah, wala. Nakikinig lang siya nanonood lang siya sa atin. Oh, good morning, Oo, DJ. so good Siya morning. minsan na nag-VVO sa mga pakete natin. Ah, ganun ba? Pag hindi ikaw, pag hindi Oo, ako, oo. siya. Ay, very good. Ayan. Napakabait ng station manager Oo, na yan. di ba? Kaya good morning, DJ Good Jam. morning, DJ Jam. Ayan. Yan. Okay, sa mga nanonood po sa amin sa kanilang mga Facebook, o sa kanilang YouTube, o sa kanilang mga cellphone, o sa kanilang iPad or laptop, good morning sa inyo. O, di Yan, ba? maganda talaga yung umaga ngayon, ano? Oo, kasi kahapon holiday. Dapat ngayon po Oo. gising na kayo. Oh, na-traffic ka ba? Wala. Ngayong umaga? Wala nga. Wala. Today or yesterday? Ngayong araw. Parang Wala naman yung umaga. Wala masyado. Ako wala masyado. pa. Pagkagabi, sobrang traffic sa may EDSA. Kasi syempre mga bus stations Oo, doon, bus di ba? station. So, marami nag-extend, nag-long weekend. Oo. Since yesterday yung sa holiday, hindi na rin sila pumasok Nung nung Lunes. Lunes, oo. So, baka today sila nagbabalikan. Baka, ayan. Mag-umpisa Ayan. na So, kaya. talaga mag-ingat po kayo sa kalsada at magbaon nga ng maraming pasensya. Pero, because it's Wasakan Wednesday, February, ano na ngayon? Ano ba? February 18? 18 na Napakabilis ba? ng Or ano ba ang date panahon. ngayon? 18. 18. Oo. 10 days na lang, Pati. 10 days na lang. 10 days na lang, March na. Oh, di ba? Kanina nga nag-usap kami ni Dante. Sabi ko, Dante, Wednesday na, mabilis ng mga araw. Oo. Sabi niya, nga, Ma'am Pat, next Friday, sweldo ulit. Ay, yun pala. Ang galing ni Kuya Dante talaga. Talagang pag lahat tayo BSM, sabi mo nga, bobo sa mat. Bobo sa mat. Pero pagdating ganyan, sa sweldo, alam natin kung kailan babagsak ang sweldo day. Di ba? Alam na natin kung paano natin gagastusin ang ating sweldo. Okay. O ito ang aming umpisahan namin ang aming suwabing pambungad sa inyo para magandang inyong Wasakan Wednesday. O ito mag-ano lang kami, mag-flex kami ni Ricky ng history class. Yeah. Di ba? Favorite- Sinong national hero natin? si JR. JR. Diba? Si JR. O yan, Ibig- si ating Doc Gat Jose Rizal. Jose Rizal. Ano ang nickname niya? Pepe! Very good. Naalala mo si Pepe. Okay, ito kasi si Jose Rizal, meron tayong merong na-auction yung kanyang libro sa Makati. Yung first edition po Wow. ng El Filibus Turismo. Oh, kasabi ko na nga ba. Again, take two. El Filibusterismo. Ayan. Ilang syllable? El Filibusterismo. O, pagbigyan niyo na po si Patty. Sabi kami na doon masyang tatlong syllables lang pag Tagalog. Okay, shortcut El Fili na lang. El Fili, correct. Oo. Oo. So, yung kanyang first edition na El Fili na libro, na ibenta sa isang auction sa halagang Magkano? 21 million pesos. Wow, sino bumili? Wow, yan ang hindi nila sinasabi kung grabe, sino no? bumibili. Kasi Wow. nga, syempre, baka marami humingi o umutang sa kanila. Kasi nga, 21 million pesos. Imagine, para sa oh. aklat lang, ano? Yan ang pinakamahal na librong nabenta po dito sa Pilipinas. Wow. So, ang nag-auction po, ang Leon Gallery. Oo. So, nagsimula yung auction price, ang starting price niya, kumbaga ay 5 million. Nag-umpisa sa bidding, Sa bidding. bidding.
bidding. 5 million pesos yan. Nung, ito po ay during the 2026 Asian Cultural Council auction na ginanap po sa Makati. At napakamahalaga itong sabihin natin. Kasi nga, yung librong yan, merong dedication pa. May Wow. pirma. Ano kayo nakita po natin? Ano kayo nakasulat? May Ano? handwritten dedication para kay Para kanino? Trinidad H. Pardo de Tavera. Sino yun? I remember there was a Department of Social Workers secretary, si Pardo de Tavera. I remember her. She was a very, Babae yan? Oh, babae siya na Oo. posturera, na Oo. elegante, na puting-puti yung buhok niya. Oo. Paki-research nga. Alam ba, Is kaya this ako related? natanong, kasi alam naman natin medyo attractive sa babae. Itong si JR, si Pepe. Si Pepe. Diba? Heartthrob yan. Heartthrob siya. Kasi nga very smart, Oo. di ba? So the date of the dedication was September 16, 1891. Mabuti natabi nila, no? Oo, natabi. Talaga Oo. pre-reserve. Siguro kasi, baka may, talaga, may, anong tawag doon? May, Sentimental value? Sentimental value. O, yun na nga. Ano po, talaga, Memo Memory Plus Plus. Gold. Oo. May sentimental value. Kaya talaga siguro di ba yung meron Galing ganyan, naman. if you love a book, you don't part with it. Di ba? Yeah. You really keep Pero it. siguro may pagmamahal. Nakalakip yung libro na yan. Naku, gumawa na tayo ng istorya. Diba? Uy, dapat pala itago ko na yung libro ni Miss Charito Plana. Oo, di ba? Basta diba, lalo na lang pag may ang mga dami, dedication. oo. Pag may mga dedication, you keep it talaga. Kasi ibig sabihin talaga, meron kang tie with the Diba? author, Oo. di ba? So ito lang, pang refresher course ha, yung El Feeling nga, ang ikalawang nobela po na isinulat po ni Jose Rizal. Yung una, syempre, ay Noli Me Tangere. Touch Me Not. Sabi ka, alam natin. Ano yung sabihin ng El Filibusterismo? Ay, Ano nga nakalimutan ba, ko ano na. English ng El Filibusterismo? The. Oo. L. Ambag ko na yung L, ha? Ikaw na sa filibusterismo. Wala, mahina ang Google namin ngayon. Okay, so yan po ang ating storya, no? Napakaganda, at least, no, maski na papaano na pre-preserve. Tama. Tapos, imagine, no, 21 million pesos. And it survived the World Wars. 1891, Diba? i-complete nga natin yan. 1891, Diba? Ano yan, 2026, per year ba? So, how many years old na ang Grabe. Sige, ikwento mo muna yung next story mo. Ito, akala mo, ikaw lang, Pati, ha? Ito, from Classic Charm na nobela naman po ni Rizal. Ngayon naman, let's swarm into the fun and interactive site na Meta City sa Makati. So, from the past, let's go forward to the future. Kung Aba. saan, napakarami po activities. Okay. And out of this world discoveries, open na po ang Meta City sa Glorieta 4 na itinuturing na kauna-unahang branch nito sa Pilipinas. Nasa higit 50 futuristic attractions ang may experience yan, kabilang na ang XR Infinity Space na may virtual travel experience, 9D Theater na may intense cinematic effects, at iba't ibang VR and interactive games. Isa itong immersive, tech-powered playground for the kids and kids at heart. Wow, that is so nice. Actually mo? Oh. 9D na yan. Oh. Dati pag pupunta tayo sa mga di ba, sa mga Disney. Oh. O 4D, 5 hanggang 5D, yung tatalsikan ka ng Oh, tubig, oh, oh, may oh, hihil ba, oh, aamoy oh, ka. oh, oh. Ito 9D, very interesting. Paano 9D, naging no? Ano Ay, yung- ano mo, I did that. Nagagawa ko yan. Yung mga Oo. bola na Oo. yung tatalon-talon ka dyan. Ay, may Very, VR ka din? Ha? May VR ka din? Walang VR. Parang I don't remember, but I did it in Japan eh. Oo. Tapos, para ka lang naglalaro-laro. Pero alam mo yung Tatalbog-talbog lang. Tatalbog-talbog ka. Pero yung mga ganyan, gustong-gusto yan ng mga bagets, di ba? Ng mga bata. Diba? Mga Gen Z. Ay, nakakatuwa naman yan. Nakakatuwa yan. Ayan, Meta City. Ayan, Wow. high-tech na high-tech. Oo, Okay. okay. Mula dyan sa news mo, pupunta naman tayo dito sa isang smart solution. Kasi may isang grupo po na mga senior high school students, Oo. ito nakakatuwa. Oo. Nakaimbento sila, mula sila sa San Jose National High School, dyan po sa Antipolo City. Nakabuo sila ng isang prototype na target ang masangsang na amoy ng comfort room. Di ba, lalo na pag pumasok ka ng Oo. public toilet, Oo. parang hindi ka pa pumapasok, Parang- sumasalubong na Oo, sa'yo, parang ayaw mo na natatakot kang pumasok. didikit sa'yo. Parang pipigilan mo lang umihi, no? Oo, Pag parang ganyan. magkabato na ako. Huwag lang ako
pumasok. Feeling ko itong mga batang to may trauma sa kanilang Siguro diba? nga, Kaya sa mga gumawa ng public paraan. toilets. Oo. So ito, may tuturing po na game changer itong smart monitoring odor control and alert system o SMOCAS. Yan po ang kanilang shortcut, SMOCAS. Na dinisenyo po para mabawasan o maalis nga yung ammonia sa hangin. Yung ammonia, kasi nga Oo. di ba yun nga yung malakas na Oo, amoy na yun masangsang. Masangsang Na amoy na naaamoy yan sa ihi usually. Yes, oo. So, paano ito gumagana? Meron siyang gas sensor na nade-detect yung ammonia level Ang galing, po ah. ng hangin. Ang galing, ah. Oo. Oo. So, kapag lumampas yan sa 30 parts per million, ba, Wow. automatic na, naaandar yung built-in humidifier Wow. para mabawasan nga yung amoy. Galing. So, may sensors din po ito para sa temperature, sa humidity, at iba pang mga gas values. Meron din siyang alert system na magte-text sa mga caretakers kapag mataas ng Uy, ang ammonia galing naman. level. Grabe, ang galing naman ng Kawawa bata naman niya. ito yung mga caretakers sa mga banyo na yan, no? Kung kailangan nilang sumugod! Sumugod para linisin. Pero kasi ngayon, alam ko may mga nabibili kang para mga spray, pang bathroom talaga. It kills talaga the bad odor. Okay, lalo na pag public toilet ka, di ba? Pag-public toilet Oo, ka, oo. tapos lalo na, syempre, pasintabi. Di ba, syempre, pag tayo ay napapa number 2, na di ba? dumudumi. O dumidumi, Oo. di ba? Maamoy talaga. Oo. So, yun, talagang in-spray. So, ito maganda yan, I really highly recommend na para sa mga public toilets. Dapat yan, ma-intellectual property right na nila, no? Pero aside from the smell, dapat talaga malinis. Uy na nga, Kasi number mabango one na nga yung malinis. yung banyo. Fake pero, yun. pero Oo. ang dumi naman kunyari ng toilet, it defeats the purpose, di ba? Dapat kumbaga hand in hand. Tama. Mabango, Oo. tapos malinis rin yung kapaligiran. Kasi kapag mabango lang, tapos madumi, Madumi pa parang rin. fake news Oo, yan, di correct ba? ka dyan, Oh, correct ka baho. Ito naman, hindi to fake news. Sige. Dahil po, ito na po ang ating status ng panahon ngayon. Makakaapekto ang northeast monsoon sa Luzon, habang ang easterlies naman ay makakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa. Magdadala ng maulap na himpapawid na may pag-ulan ang northeast monsoon o amihan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Habang ang Metro Manila, Visayas at natitirang bahagi ng Luzon ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan. Makararanas naman ang Caraga at Davao Region, gayon din ang natitirang bahagi ng Mindanao na maulap na himpapawid at kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat, epekto ng easterlies. So ayan dalawa po yung weather systems na binabantayan natin ngayon. At good news, according to Pag-asa, as of the latest monitoring natin, wala tayong binabantayan na sama ng panahon in or outside the Philippines. Wow. Anyway, ang maximum temperature ngayon ay nasa 30.2 degrees Celsius na mararanasan mamayang 2 p.m. habang lulubog ang araw mamayang 6:01 ng gabi. Okay, balikan ko lang ha. The book is 135 years old. Wow. Di ba? Wow. Yung kay Jose Rizal, imagine 135 years old. Oo. Ilang henerasyon yan na na-preserve nila yung Diba? libro. Tapos Paano? nabenta nila ng 21 million. pero paano Siguro nila nasa nasabi? eskaparate. Eskaparate. Nakayabang ngayon. Eskaparate. Eskaparate. Lima. Oo, pero madali lang yun eskaparate. Di ba yan ang tawag ng mga lola ko? Ako mo dyan sa eskaparate. Ako naman ang tawag ko na sa aking The Reign of Greed. Yan ang Filibusterismo. English. The Oh. Reign of Greed. Wow. El Filibusterismo. Ang daming mga words sa English pero 2 words lang. Oo, di ba? Oo. That's Spanish, di ba? Spanish. Filibusterismo. Ayan. Okay, punta na natin ang ating super panalo news para sa mga may lakad ngayong linggo. Aba. Ang aga naman Hindi, para alam na nila, para makakapagbuo ka ng barkada. Tama. Kasi nga, may tipid hack para sa train ngayong linggo na ito. Kung umabot kasi po ng 14,123 passengers po ang nakinabang po sa Pamilya Pass promo ng DOTR MRT3 na handog syempre ng ating Pangulo ni PBBM para sa pamilyang Pilipino. So ito makinig po kayo. Sa bawat pamilya or barkada na bumubuo ng 4 na miyembro, ayan, may isa lamang ang magbabayad. Wow, kumbaga so, buy buy one, take 3. Oo, di ba? Galing sa math talaga. Oo, Uy, diba? bakit parang gumagaling ka sa mathematics ngayon? Ayan. So, imbis na buy one, take 1, buy one, take Take 3. three, no? So, dapat 4 kayo. At saka dapat pare-pareho kayong pupuntahan. Hindi pwede yung ikaw bababa ka dito sa Cubao. sa Cubao. Tapos yung isa bababa sa Kamuning or whatever. So, dapat kayo, magkakasama kayo, syempre. Tapos, pareho yung pupuntahan ninyo. So, ngayong darating na linggo na yan, abangan po nyo ulit yung Pamilya Pass promo. So, ang maganda niyan, hanggang
June, it's applicable sa MRT3, Okay. LRT1, LRT2, pero yun na nga, hanggang June po yan. Pwede nyong i-avail. Ang promo po ay hanggang June 2028. 2028? Sigurado ba June tayo dyan? 2028, sure ba tayo? So every weekend, tara pasyal tayo ni Joy. Isama Oo, natin si every Raya, siya yung weekend. tagabayad. Siya yung magbabayad. So talaga nga, Oo. available ang promo tuwing linggo Talaga? because family Tuwing day. linggo. Di ba? Is Oo. family day. Sundays Oo. usually family day. Oo. So mas makakatipid kayo, mas sulit ang inyong lakwatsa. Wow, hanggang 2028. 2028 hanggang matapos sa si termino ni Press PBBM. Ayan ang sinasabi natin mga low-hanging fruits. Ah, diba? Sa bagay, may mga diba? ano na. Yung mga kung hindi naman talaga ikawawala masyado ng negosyo, Tama, diba? Di ibigay mo na. At saka makakatulong sa ekonomiya kasi you're Correct. encouraging yung People mga tao to travel. na gumastos. Yes, to Diba, travel. sa labas. Oh. Diba? So that's good news. So ayan, take advantage. Basta group of 4 kayo. Ayan, kasakto, apat na tayo, ikaw, ako, si Joy, si Ryan, nandiyan si Timbol. So siya yung magbabayad. Ha? Uy, pero alam mo ba, galing ako ng Angeles noong linggo, di ba? Oo. Tuwan-tuwa ako, galing ako sa New Clark City, dyan Oo. sa Capas Tarlac. Bukas yung toll. Toll, So sabi ko, wala po ba kaming babayaran na toll? Ah. Sabi niya, wala na po, okay na yan. So tuwan-tuwa ako, sabi ko, aba, Oo. ang galing naman ng programa Oo. to. Tapos pagdating ko dyan sa Balintawak, siningil ako ng 524. Oh, Sabi bakit ko, ano ganon? yun? Bakit ganon? Nabudol ako. Oo nga, bakit Sabi ganon? Ko, Oh. sabi po nung sa New Clark City, wala na daw libre ngayon. Oh. For Sunday, Yeah, siguro, yeah. bahagi ng nila, Oh. programa nila. Pero Oh. apparently, hindi aware yung mga taga Bulacan na may gano'n na, na sistema. Na promo. Na So, promo. so nagbayad ka pa rin? Nagbayad ako kahit wala akong ticket, 524. Because pag wala ang ticket mo, they charge you from the farthest point. Diba ang honest ko, tinanong ko saan ako galing. Sabi ko doon sa Tarlac. Oh, Pwede ko baka sabi, farthest dyan point lang yun." ako sa kanto lang. Pero yun na, dapat honesty system tayo. Pero yun na nga, kung magkakaroon ng programa, sana Oo. properly coordinated Disseminated. lahat yan. Oo, Kasi correct. sinabi ko talaga sa Angeles, sabi ko, Oo. sigurado ka, kahit isang ticket, wala po. Oo. Parang okay na tayo ngayong araw na to. Oo. Because that's the farthest point siguro. Oh, yun na nga. Oo. Tapos biglang siningil ako, mabuti na lang yung anak ko may baon na 524 dahil ang Gcash bawal. Wala? Walang Hindi pwede ang Gcash, Gcash? oo. Ikaw kasi magdala ka naman ng cash, maski na papaano. Daig ka pa ng anak mo, Oh, may shit. cash. Okay. Ano Oh, pa ito ba naman, ang kwento Pati. mo? Oh, speaking of La Mierda, mga ibong mahilig mamasyal naman ang ibibida Mga ko. ibon. Oo. Tweety bird. Yes, ibong mamalayang lumipad. Okay. Ito, malaya po sila sa Abacan River sa Angeles City. Kung saan ako Ayan, kasi nanggaling. galing. Nakita mo ba yan? Hindi. Na Abacan, ngayon, oo. nakikilala na, mukha silang albatros, nakikilala bilang temporary playground para sa migratory birds. Ang ilog ng Abacan ay naging sanctuary ng mga ibon na nagpapakita ng yaman ng biodiversity ng nasabing lugar. Kaya pwedeng bumisita dito para makita ang mga ibon. Bird watching. Yes. Oh, tingnan mo, ang ganda. Oo, di ba? Para kang imported, para kang nasa ibang bansa. Paalala ito na dapat pangalagaan at protektahan ang ating waterways and wildlife. Ayan, migratory birds po yan. Wala ba tayong kung anong species yan? Wala Kung nga, anong no? klaseng ibon Pero para yan? sila mga, ano ba yan? Mga mababang lipad. Oh, yun na nga, mababang lipad. Nagtatampisaw-tapisaw. Oo nga, nakikiligo. Okay, ito po ang pinaka-super panalo news natin. Mas super Ricky? pa kaysa sa akin? Oo, mas super ito. Oh. Super. Oh. Kasi ilang bahagi po dyan sa Cordillera, ginagamit na po ang wild sunflower. Wild, ito yung mga malalaking sunflower. Ay, malaki Ayan. talaga? Well, kasi Oo wild nga. Oo. Akala ko lamierda lang ng lamierda kayo. Hindi. Pero I'm so curious about this. Kasi nga itong wild sunflower na to ay marapait na ang ngayang scientific name. Teka, sige. naman, pinapahirapan ulit ako. Marapait na ang scientific name po na Tithonia diversifolia. Nako, ulitin ko. Tithonia diversifolia. Siya po ay bilang natural na lunas daw sa sariwang suga, fresh wounds. Napakasimple lang gamitin ito. Nako, marami mga lolo't lola natin, sanay na sila dito. Kinukuha at dinudurog daw yung mga dahon nito para pantapal. Ilalagay mo dyan sa sugat mong fresh na direktang ilalagay nga sa sugat para makatulong sa pagpapatigil ng pagdurugo at paglilinis nga laban sa impeksyon.
galing. So ito, no, yung wild sunflower, di ba Oo. ginagamit rin yung guava? Oo. Ako malunggay. Malunggay, Malunggay, bayabas. nakat ako dati, Oo. nagcha-chop-chop ako. Oo. Buti na lang yung mommy ko, may ano siya, meron siyang Halaman may ng garden mga- siya. oo. Organic garden ba yung tawag doon? Yeah, yeah. So kinukuha ko yung malunggay kasi Oo. nagagalit yung tatay ko pag may sugat ako. Kasi Oo. bawal akong humawak ng kutsilyo dati Oo, ng bata oo, pa. oo. Pagbata. Oo. Ang galing niya, laki ng hiwa Hiwa. ko. Daddy, sorry ha, ngayon ko lang aaminin after 45 years. Kumuha ako ng tinapal ko yung malunggay. Kaya Malunggay. yan, yung malunggay po hindi lang pang tinola. Ah, Oo, ang yes. galing, hindi, ang galing Oo, talaga, Patty. oo, oo. Talagang, nawala Yan yung mga sugat. natural remedies, di ba? Yung mga panahon ng mga lolo't lola natin, Oo. nung hindi pa uso yung mga gamot-gamot. Oo. Ayan, di ba? Yung guava, di ba? Pag yung mga bata, Guava, leaves. yung guava leaves, di ba? Leaves, Yun ang oo. ginagamit dati pag tinutuli yung mga bata. Siyempre, alam mong band-aid na ilalagay mo doon. di ba? Ano pa ba? May gumagamit pa kaya na kayo? Oo, parang meron pa rin. I Oo. guess in the provinces, Oo, ganun oo, pa rin. oo. But I'm sure in the provinces, very popular pa rin yung Ay, paggamit oo, nitong mga oo. natural remedies na yun. Ito, wild sunflower, sabi mo nga, malunggay. Malunggay, yan. O, tapos meron nga guava, bayabas, di ba? Oo. Yun ang mga ginagamit ng mga dahon. Yan. So, ayan, kung kayo po ay mapunta dyan sa may Cordillera region at makita nyo yung wild sunflower na yan at meron kayong sugat, fresh oo. wound, alam nyo na ang gagawin. Kunin nyo yung dahon, dikdikin nyo at itapal nyo yan sa sugat ninyo. Ang layo naman ang pupuntahan para doon. Hindi, yung mga tiga doon na. Tama, Lalo na tama. kunyari, nag-hiking ka dyan. Oo, Di ba, sa mga tas, mountains. Tama, ang galing. Diba? Tapos Alam mo, dapat full shot nyo si Pat P. Napaka-animated ang paa niya. Alam mo yung, ayan, ayan naman yung pa-hiking. Alam ko, okay, inuuto mo na naman ako Okay, Ricky Girl, tatlong issues pa rin tayo ngayong Wasakan Wednesday. Anong issue number 1 natin? Ay, di ba sabi nila, I can't smile without you. Ano yun? Ano yun? Ngipin, false teeth. I can't smile without you. Ayan, kaya dapat po, para kung ayaw nyo magpustiso, magdiwang po tayo ng National Oral Health Month ngayong taon at bibigyan din po nito ang kahalagahan ng wastong pangangalaga sa ipil at bibig sa kabila ng kakulangan. Aba, may kakulangan po ng dentista sa bansa. Ayon sa ulat, umaabot na sa isang dentista. Wow! Para sa bawat 53,000 1 is to 53,000? Grabe! Grabe naman yun. Ang kasalukuyang ratio na nagdudulot ng limitadong access sa serbisyong dental, lalo na po sa mga probinsya. Ay, naku, Kawawa naman. Marami talaga mga Pilipino mga bungal. No, really, seriously. Ewan ko kasi, yan ang parang nila parate. Pag masakit ang ngipin, bunot. Oo. Bunot ng bunot, ng bunot ng bunot. Hindi nila akalain na pwede namang salbahin yan. Oh. Kasi Diba? mahal din. Oo. Ako nga naiinis ako sa mga dentista ko. Halimbawa, may masakit akong ipin. Oo. Gusto ko pabunot na. Oo, isa ka Hindi, pa. ipaparot kanal. Oo. Yung root canal, ang sakit-sakit. Bakit gusto mo bang bungal? Well, Diba? Bakit kayo ng bungal? No, really, I tell people, pag sila, naku, may mga rami akong kilala, ma'am, wala ako bukas, pupunta ako ng tista, magpapabunot ako. Bakit ka pabunot ng di ba pabunot? hindi naman uso ang bunot? Uso lang yung bunot-bunot kapag temporary teeth pa, milk Oo, teeth. milk teeth. Pero talaga ngayon, in this day and age... Oo, hindi na pwede. At saka, actually, again, lagi natin sinasabi, prevention is better than cure. Kaya? So if you brush your teeth Tama. regularly, you visit your dentist regularly... At least twice a year, di ba? Twice a year. There's Oo. no reason for you to have bulok ng ngipin. At saka ito nakakalimutan nila, dapat mag-floss. Mag-floss. Kasi Correct. yung iba hindi Oo, ginagawa kasi yung mga, floss. mga Oo, nasisiksik. tira-tira, sumisiksik in Oo. between, Ayan diba? po yung nagkakos ng cavity. Oo, Hanggang oo. makapansin mo mangingitim na Mangingitim, yung mga gitna-gitna. yung ng pagsisigarilyo, ayan, syempre. Okay. Ay, sige. Oh. Samantala, makiisa po tayo sa pagdiriwang at paghimay sa mga isyong ito ngayong National Oral Health Month at National Dental Health Month. Kasama po si Dr. Cheryl Ann Rose Santica ng Philippine Dental Association Incorporated. O, tinan mo, si Doktor, ang Public ganda Health ng ngiti, Committee O, Chairperson. diba, syempre, ang ganda ng diba? ngiti niya. My mommy always says, ang una napapansin daw sa tao ay ang teeth. ngipin, Ang correct. ipin, di ba? Oo. Imagine kung nagpabunot ako na nagpabunot. Sa gitna pa. All I want for Christmas is my 2 front teeth. Tapos may sipol-sipol. Okay, issue number 2 naman po natin. Nagpasok na po ng not guilty plea Yan na. ang Sandigan Bayan 3rd Division para po kay dating Senator Bong Revilla sa kasong malversation. Kaugnay po ng umano'y 92.8 million pesos po na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ito ay matapos po muling tumanggi ang dating senador na maghain po ng plea sa kanyang arraignment hinggil po sa kaso. Salamin natin po kung ano pa yung mga ibang issues na hinaharap po ng ombudsman natin ngayon, di ba? Kasi init-init parati ng
Office of the Ombudsman. Dahil talaga sila yung kumbaga sila nang kumukuha ng mga reklamo laban dito sa ating mga public officials. Makakausap natin for the first time, thank you kay Ricky Girl, na naimbitahan po natin Assistant Ombudsman Miko Clavano. Ayan, Ayan. para talakayin natin lahat ng mga issues na umiikot Hindi po. lang kay Bong Revilla, ha? Tanungin Marami, natin na lahat. Zaldi ko. Oo. Ako, ang unang gusto kong tanungin, ako, kayo pa, opisina niyo nagsabi, December 25, maraming makukulong na big Oo. fish. Di ba? Nasaan na? Di ba? They echoed what the president Yeah, said. oo. Oh, atsaan. Ano na? Tapos Magsasona na. Oo nga, magsasona na. Tapos ng Chinese New Year. Oo, Di ba? lahat Na ng mga... Magka-holiday na naman. Nag-New Year Oo. na. Ayan, ang una kong katanungan kay Assistant Ombudsman. Atsaan. Oo. Nasaan na, di ba? Ay, at saka naglabas pala si Lani, yung misis ni Bong Revilla. Kong Lani. Si Kong Lani, sabi niya, ito daw ang pinakamasakit na nangyari sa kanilang pamilya. Eh, di ba nakulong May na meron dati na si siya dati, Senator? oo. Siguro, baka- ito talaga yung pinakamasakit. Oo nga, kaya- Kasi they're insisting na wala talaga silang kasalanan. Maybe ngayon. pinakamasakit kasi at least nung dati, Oo. nakakulong siya dyan sa PNP Sa custodial. bagay, ano? Di ba? Oo. Mas maganda yung facilities doon. Tama, At least may tama. siyang privacy, Oo. di ba? Hindi katulad dito na ang dami niyang kasama sa Oo, kulungan. tsaka kasama niya dati, mga kaibigan niya. Correct, si Oo. Jinggoy, Oo, di yan. ba? Oo. Okay. Samantala po, issue number 3, ililipat na po sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro ang mga nahatulang o mahahatulang sangkot sa mga kasong may kinalaman sa flood control projects. Ito na ang kinumpirmahan ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang. Sabi nga niya, hindi pagbibigyan ang anumang kahilingan na makulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa dahil isinasailalim ito sa decongestion program or pagpapaluwag ng bilang ng mga bilanggo. Alamin natin mamaya bakit sa Sablayan Prison at anong garantiya na walang special treatment ang mga ito. Makakasama po natin si Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang. Ayan, Timo, very interesting ang ating tatlong issues, no? Mula sa ngipin, sa ombudsman, tapos sa preso. Ayan, pag-uusapan natin ngayong Wasakan Wednesday. Bago tayo mag-commercial break, ito po ang ating question of the day. Dahil nga, sunod-sunod po yung pagtaas po ng presyo ng krudo. Di ba ito lang, kahapon lang, lahat, di ba, ng produkto nagtaasan po. May panukalang dagdagan po ng piso ang basic na pamasahe sa jeep. Mula 13, gawin na daw 14. Kaya po ang aming question of the day, panukalang dagdag piso sa pamasahe ng jeep, dapat bang ipatupad o hindi? At bakit? So mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account, hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. Agree ba kayo na finally dapat bigay? Kasi dati hinihingi nila ka-OBET, provisional increase. Pag bumaba daw ang presyo ng diesel, ibabalik nila sa 13. Eh ngayon parang hindi mukhang bumababa eh, parang sunod-sunod eh. Since January 1 ha, 8 na. 7 pesos. 8 na ba? No, I mean, Oo. 8 weeks na 8 weeks na sunod-sunod. Tapos Oo. 7 pesos since January 1 ang pagtaas ng diesel mula Diesel, pala o, diba? unang araw. Oo. Kaya Kaya paano nga kawawa naman naman yung mga mabubuhay? jeepney drivers diba, natin. paano mabubuhay yung mga jeepney drivers Kaya ng nga, di ba ganyan, sabi no? nga ni Ka-Obet, parang take-home pay na lang nila, minsan less than 500 pesos. Grabe. Mas mababa pa yun sa Oo. minimum wage. Uy, nakakapagod mag-drive ha, ng Correct. buong araw. Tapos manual pa yun, na Oo, jeep na gano'n. diba? Grabe, ang bigat-bigat diba? nun. Paano? Oo nga, tapos ang init pa ng Ang panahon, init, masangsang. oo. Sabi nga ni Obet ngayon, di ba, Oo. napaka-humid ngayon. Yes, Tapos umiinit makakakuha ka na. pa ng mga pasaway na pasahero. Sahero, Mamaya may hold upper pa. Oh, may Oo. hold upper, tumatakas, hindi nagbabayad. Oo, naku, aray ko. Okay. O, sige so na. anyway, magbabalik pa po ang ASP. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 8:33 na po ng umaga. I'd like to say hello first to my former partner, kay Peter Musngi. Nanonood daw siya. Oh, Peter, nakikinig. Kaibigan ko yung anak niya, si Rain. Siyempre, ikaw na naman, yung mga anak at kaibigan mo, sa akin yung mga magulang. Kabatch ko kasi siya, si Rain. Okay, hi Peter! Hi, Oy, Sir malapit Peter! na mag-birthday, malapit na mag-birthday. Ay, magpapadala ba ng palabok si Sir Hindi, Peter? maglilibre na lang yan. Okay, ang oras muli, alas 8:34 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa atin ng Memo Plus Gold. Makakalimutin ka na ba? Yung bag, cellphone o pinamili mo? Naiwan mo kung saan-saan? Sa school, nag-review para sa exam pero nalimutan mo na agad ang iyong pinag-aralan? Huwag tiisin ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Ang Memo Plus Gold ay isang herbal supplement na gawa sa 100% pure and natural Bacopa monnieri na pagtibay sa clinical studies na makakatulong na pagbutihin ang memorya at concentration, pagbawas ng stress para laging focused at mentally alert.
Memo Plus Gold. Iba ang brainy. Available sa mga butika, Mercury Drug, Shopee at Lazada. Oras muli, alas 8:35 na po ng umaga. Silipin na natin ang mga maiinit, nagbabagang mga balita ngayong Wasakan Wednesday, February 18. ASPN pa rin tayo, ating sinundang pangunahing news. Ang una nating headline, former President Rodrigo Duterte hindi dadalo sa pamamagitan ng video conference sa confirmation of charges hearing sa ICC. Senador Marcoleta, idineklarang nagkasala sa pagtataksil sa bayan si Carpio. Hindi na anya kailangan pang magsampa ng kaso. Pilipinas at Amerika muling pinagtibay ang alyansa para sa pagbabantay sa Indo-Pasipiko. Programa para sa pagtatalaga ng Resident Ombudsman sa mga ahensya ng pamahalaan muling bubuhayin. At para sa ating world news, US Civil Rights Leader Jesse Jackson pumanaw na. Sa ating police report, 4 na pulis sinampahan ng kasong homicide matapos mapatay ang detainee na umano'y nagtangkang tumakas. At para sa ating showbiz pasilip, Rufa Gutierrez isang hakbang na lang sa master's degree matapos niyang maipasa ang kanyang thesis. So, galing naman ni Galing Rufa. naman ni Rufi. At sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala panalo laban kay world number 8, Jasmine Paulini sa Dubai Tennis Championships. At ang oras muli, alas 8:36 na po ng umaga. Ito na po ang mga istorya sa likod ng mga headlines. Hindi dadalo sa pamamagitan po ng video conference si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang confirmation of charges hearing sa International Criminal Court. Ayon po ito sa kanyang abogadong si Nicholas Kaufman. Nilinaw din po ni Kaufman na kahit sa pinakaunang pagharap ni Duterte sa ICC, hindi naman ito kusang loob na humarap sa pamamagitan ng video conference. Hinilingan niya ng abogado ng dating Pangulo noong mga panahon na iyon na si Attorney Salvador Medaldea na ipagpaliban. Deposit and earn up to 8% per annum. Download the Salmon app now. Munod na Lunes pero tinanggihan ang naturang hiling. Kahit na mahilo-hilo sa paa niya dahil po sa medikasyon, ay basta na lamang inupo si former President Duterte sa harapan ng kamera para sabihan na natukoy ng isang prison doctor na kaya nitong humarap sa korte. Base po sa impormasyon sa website ng ICC, magsisimula po ang confirmation of charges hearing sa susunod na Lunes, February 23, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa The Hague, o alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi ang oras po dito sa Pilipinas. Mangyayari ito sa Pre-Trial Chamber 1 sa Courtroom 1. Sa February 24, 26 at 27 naman po ang mga susunod na pagdinig. Bibigyan po ang prosekusyon, depensa at mga kinatawan ng mga biktima ng alokasyong oras para sa kanilang oral presentation. Ayon po sa ICC, maari pang magbago ang schedule. Depende po sa pangangailangan at sa kung ano ang mga mangyayari sa pagdinig. Mapapanood po ang hearing online ng may 30 minutong delay sa ICC website, Facebook at YouTube. Ginagawa po ang confirmation of charges hearing para tukuyin kung may sapat na ebidensya para masabing ginawa nga ng inakausahan ang bawat krimen na ibinibintang sa kanya. Sa isang desisyon na may petsang February 11, ibinasura po ng mga pre-trial judge ng ICC ang hiling ni Duterte para iapela ang desisyon noong January 26 na nagdeklara na kaya niyang makibahagi sa pre-trial proceedings. Samantala, naiulat na hinimok ng Office of the Solicitor General ang Korte Suprema sa pamamagitan ng isang memorandum na may petsang January 5 na ibasura ang mga habeas corpus petition na inihain ng mga anak ni Duterte. At ayon po sa OSG, hindi maaring gamitin ang writ of habeas corpus sa pagkakataong ito dahil nasa labas na ng teritoryo ng Pilipinas ang dating Pangulo. Binigyan din po ng Office of the Solicitor General na hindi maaring ipatupad ang writ sa paraang extraterritorial. Naninindigan din po ang Office of the Solicitor General na kumilos ang pamahalaan alinsunod sa international law at sa Section 17 ng Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Nirerespeto rin nila ang lahat ng karapatan at pribilehiyo ng dating Pangulo sa buong proseso. Samantala, sinabi po ng ICC accredited lawyer na si Gilbert Andres
na malamang na maglabas ang International Criminal Court ng warrant of arrest para kina Senator Bato de la Rosa at Bongo. At ayon po kay Attorney Andres na tumatayong common legal representative ng mga biktima ng war on drugs ni Duterte, confidential at tanging ang Office of the Prosecutor at mga hukom ng pre-trial chamber ang nakakaalam tungkol sa mga aplikasyon para sa arrest warrant. Malalaman lang anya ng publiko ang tungkol dito oras na maipadala ang warrant sa mga kinaukulang otoridad. Nako, Lunes na yan, no? Maraming mag-aabang dyan kung ano mangyayari dyan sa confirmation ng pre-trial hearing At na yan. meron na yung mga nag-accuse sa dating Pangulo na nasa Netherlands na ngayon. Umalis na sila, di ba? Umalis Parang na. kahapon. Oo. Oo. So sabi nga nila, marami pa daw dapat na pupunta doon. I think it's gonna start with the rally. Oo. Bago pa magbukas yung session nila doon. Yeah. Kaya lang daw, syempre, mahal din pumunta ng the Netherlands. course, ha? oo. Kaya abangan po natin yan. Samantala naman, bumuelta po si Senador Rodante Marcoleta sa pahayag ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na maaari lamang magkaso ng treason kapag ang bansa ay nasa panahon ng digmaan. Sinabi ni Carpio bilang tugon sa naunang banta ni Marcoleta na kakasuhan niya ang dating Associate Justice para sa treason dahil sa isang desisyon ng korte na iniakda umano nito noong taong 2011 na nagresulta umano sa pagkabawas ng mahigit 244,000 square miles sa teritoryo ng Pilipinas sa karagatan. Sa buwelta ni Marcoleta sa programang Saganang Mamamayan dito sa Net 25, sinabi ng senador na hindi na niya kailangang pangkasuhan si Carpio. Nilinaw niyang sinasabi lamang niyang nagkasala ng treason o pagtataksil sa bayan si Carpio. Narito ang pahayag ni Senador Marcoleta. Akala ko malawak ang pangunawa at malalim ang pangunawa niya. Ang ibig lamang sabihin doon, hindi kita inaakusahan na ngayon eh. I am pronouncing you guilty of treason sapagkat tinraidor mo ang ating bansa. Pinagtaksilan mo ang iyong bansa. Naduwag ka sa paglalagay sa wastong kaayusan ng ating saligang batas. Isinurrender mo ang national territory. Nauna na ring tinanggap ni Marcoleta ang alok ng Philippine Bar Association na maging host ng debate nila ni Carpio tungkol sa WPS. Noong February 9, inibitahan ni Marcoleta si Carpio, Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela at maritime law expert attorney J. Batong Bakal sa isang debate. Tinanggap po ni Carpio ang imbitasyon ni Marcoleta. Inilatag niya na magiging sakop ng debate ang legal na existence or legal existence ng West Philippine Sea at kung ang maritime features ng Kalayana Island Group at bahagi nito. Pero ayon naman po sa senador, wala dapat limitasyon ng debate. Samantala, sinabi rin ng senador na magsasampa siya ng ethics complaint naman labang kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson dahil sa isa umanong splice video sa social media account nito. Ayon kay Marcoleta, makikita sa video na sinasabi niyang hindi sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands. Pero hindi anya ito inaipakita ng tamang pagkakasunod-sunod na palitan ng kuro-kuro sa nangyari sa isang confirmation hearing ng Commission on Appointments. Dahil anya dito ay nagresulta ito sa isang nakakapagligaw na naratibo. Ayon naman kay Senator Lacson, alam niya ang tungkol sa plano ni Marcoleta. Itinanggi niyang may nangyayaring splicing ng video. Kung matuloy man yung debate yan, I'm sure maraming manunood. Ay, Siyempre, oo. dapat i-live stream. Diba? Kung ako nga yan, pagkikitaan ko na yan, magbebenta na ako ng Ang ticket. Ako popcorn. Popcorn, oo. Sige, kumuha ka ng concession. Popcorn, ako iced tea. Di ba? Sige, manood tayo. Oras, alas 8:44 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Ay, ito na. Kaya kayo mga bungal, makinig po kayo. Makakusap po natin si Dr. Cheryl Ann Rose Lantican. Mula po siya sa Philippine Dental Association Public Health Committee Chairman. Ayan, kasi today, this month is Dental Oral Month. Parang dami nangyayari ngayong Pebrero. Ang buwan ng something-something. Pinakamaikli na buwan, pero ang Ang daming daming mga nangyari, no? ganap-ganap, di ba? Oo. Ayan po, sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras muli, alas 8:46 na po ng umaga at kasama na po natin si Dr. Cheryl Ann Rose Lantican mula po sa Philippine Dental Association Incorporated. Siya po ang Public Health Committee Chairman. Good morning po, Dr. She. Welcome po sa ASPN. Good morning, Doc. Good
morning, Miss Pat and Miss Ricky. Oh, we'd like to greet you. National Oral Health Month, tsaka National Dental Health Month. My first Yes. question, Dr. She, very bothered ako dito nung binalita namin. Ang ratio daw ng mga dentista ay dito sa Pilipinas, 1:53,000. May talagang kakulangan daw sa mga dentista. Ano bang ideal ratio sa isang populasyon sa para mga dentista? Yes, good morning po ulit and happy National Dental Health Month to everyone. And that is the sad reality po, 1:53. The ideal po, yes, the ideal ratio po based on the World Health Organization is 1:7,500 po. So yun po yung ideal. 1:7,000. Dok, hindi ba yan, is it not the threshold yet to call it a public health emergency? Kasi 1:53,000, di ba? Oo. Yes. Actually po, that's something that I am happy that you mentioned, no? Dati po kasi, kung alam naman natin, bulok ng ngipin, sakit sa gilagid, it's not a communicable o hindi siya nakakahawang disease. That's why wala siya sa priority list. But now, the World Health Organization recognizes na ang oral health ay dapat rin bigyan ng pansin. That's why here in the Philippines, medyo we're gearing towards giving more attention to oral health po. Oo, so, Yes. so hindi pa siya public health nga, pero talagang kailangan you should medyo sound the alarm already, Yes. no? Oo. Yes. So okay, Doktora, let's start, no? So having said that, na talagang ang labis po na kakulangan ng mga dentista, is that the reason why marami rin po sa ating mga kababayan suffer from poor dental healthcare? Or is it because lack of information? Or takot lang sila sa dentista, gaya ko? Ano Takot ka sa mga- dentista? As much as possible. Kasi just the sound of the drilling. Oo, yun na, parang nagagano nangingilo ako. ka na, no? Oo, cleaning nga lang, parang gusto ko may anesthesia na, parang Grabe. ganyan. Pero kidding aside, ano yung kadahilanan? Bakit marami sa Pilipino bungal? Marami po may bad breath. Marami po bulok-bulok ang ngipin. Dahil ba sa kulang ng dentista o dahil nga sa kakulangan po ng prioridad pagdating po sa kanilang kalusugan? Okay po. So that's a compounded factor po. No? Una, yes, it is true that we lack dentists po, most especially in the government sector. Kasi we must realize po na karamihan po ng dentista sa Pilipinas o majority ng dentists are in the private sector. So konti lang po yung populasyon ng dentista na naninilbihan sa ating mga kapwa Pilipino, lalo na yung mga walang kakayanan po, no, na makakuha or maka-avail ng dental services. Pangalawa, it's true that dental services are now it doesn't come cheap. So medyo hirap din po yung mamamayang Pilipino na mag-avail ng oral health services. That's why medyo talagang yung kakulangan sa dentista sa government sector, yun po talaga yung nangungunang dahilan. Plus, of course, the economy that most of the people could not afford to have dental services in the private clinics po. Kahit po sa sa community center, sa mga barangay health centers, halimbawa may pupunta po, wala namang dentista na available, 'di ba? Parang useless din. Pero ito nga po, ang PhilHealth, may good news naman na nagko-cover na po sila ng dental plan. Bakit po malaki pa rin po yung datos ng underutilization ng kanilang mga dental health benefits? Okay. So for one, that is relatively new, the PhilHealth package for oral health care. So ito po ay isang package na medyo sinisimulan pa lamang ngayon. So syempre, information dissemination, nandiyan na yung kailangan medyo paigtingin. So actually, in relation to that, aside from the fact that oral health treatment comes expensive po, no? Yung dissemination din ng tamang impormasyon or oral health education, that's lacking here in the Philippines. Opo. In fact, may mga pinupuntahan kaming areas. Yung toothbrush, nagsishare sila isang family. Oh my gosh! Or they haven't even used dental floss. Or their toothpaste is still the rock salt or whatever they have. Ay, okay. So sige, Doktora, I don't know, correct
correct me if I'm wrong, no? I mentioned to Ricky kanina, sabi nga namin, we introduced you, sabi namin, talagang prevention is always better than cure, di ba? So, kung tayo, alam na nga natin na may shortage ng mga dentista, mahal pumunta sa dentista, tapos yun na nga, may kakulangan po sa mga government services, pero buti na lang nga, PhilHealth ngayon, covers na rin for oral health care. Ano yung mga dapat namin tandaan para po mapangalagaan namin po ang aming mga ngipin at hindi kami kailangan magpabunot, hindi po kailangan mag-suffer sa bad breath, di ba? May connection rin po yan eh. Kasi when you say oral health, di ba, it's the mouth, everything there. So from the gums, to the saliva, to the Sabi nga tongue, nila, to the mas teeth. madumi pa daw ang bunganga o Oo. bibig ng tao kaysa sa basura. Tama ba yung doktora? Kaysa sa toilet bowl pala. I'm so sorry. Oo. So, mas madumi pa daw ang bibig ng isang tao kaysa sa toilet seat. Oo. Tama ba yun? Oo. So, doktora, please tell us, enlighten us po. Oo. So it's true na yung oral cavity natin, masyado siyang madaming mga bacteria o iba-ibang klase ng dumi na makikita nyo. So the truth is, ang pagsisimula po ng pag-aalaga sa ngipin, lagi namin na-reiterate, begins at home. So dahil sa tayo ay hindi naman nakakapunta o yung iba hindi nakapunta, nothing beats daily brushing or good oral hygiene. So even if hindi ka makavisit palagi, although the ideal is to visit, but the daily brushing of, I always say 2-2-2, twice a day and night, and then 2 minutes per brushing, and then visit your dentist at least twice a year. So nothing beats having good oral hygiene. That's why we in Philippine Dental Association, pinupush namin yung collaboration, strong collaboration talaga with the Department of Education and Department of Health. Kasi since kulang na nga yung dentists, tapos wala pang masyadong collaboration, then we won't be able to achieve good parang oral health education dissemination. Just to follow up there, no, sabi mo nga dapat 2-2-2. So twice a day, 2 minutes a day, 2 minutes a time, no, when you brush, and then 2 visits to the dentist. Yung quality ng toothpaste, kasi kanina binanggit mo, rock salt salt. pa. Oo. Di ba importante yung toothpaste na may fluoride? Ano bang dapat hanapin sa yung toothpaste para maging effective po yan to prevent cavities? Yes, thank you po ha. So alam niyo po, nakakalungkot na karamihan ng mga Pilipino, ang gusto lang nila ay kung ano yung kilala nila na toothpaste. But the truth is, we have to check the box or label. So for those patients or yung mga bata na hindi pa nakakadura, so pwede sila ng 1,000 parts per million or 1,000 ppm that you could see at the back of the toothpaste box or dun sa mismong toothpaste. Pero para sa ating adults, lalo na yung mga nagkakaroon na ng cavities, 1,500 parts per million or 1,500 ppm yung ideal po na content ng ating fluoride. Plus also, we do fluoride application in the dental office. So that's a very good preventive treatment for most especially the children. Dentista tuloy, Doc. Tinitignan ko kasi yung paglilinis ng ipin ng bata. Naalala ko nung baby yung mga anak ko, hindi pa sila syempre marunong magspilyo. Yung meron pong toothpaste para sa mga bata na hindi pa madura, na pwede nila lunukin. Ayan. Pero syempre habang tumatanda, nag-iiba yung requirements. And first time ko malaman, nasa likod pa rin ng box yan. Yung kung ilang milligrams po ba or ilang units ang kailangan. Yes. Ito po, Doc, very interesting lang kasi nabalitaan ko naman na may Oral Health Bureau tayo supposedly. Pero parang hindi na po siya aktibo. Correct me if I'm wrong, ano? So ano pa po yung silbi niya kung bakit pa rin tayo, it's inactive but it's still there, the Oral Health Bureau. Ano po ba yung mandato nito? Does it still serve a purpose? Ano po ba yung kailangan para ma-revive po siya? Para naman meron siyang pakinabang sa ating mga mamamayan? Thank you po ha. Parang bihira ako ma-receive yung question na yan, but thank you for asking. So the Bureau as of now is not in full say operation. So but then the DOH under the leadership of Yusek Chong, Melissa Chong, she's really pushing na ma-activate yun. Kasi ang oral health ngayon, sadly, wala tayong sariling, kumbaga ay departamento na, syempre pag meron ka sariling bureau, meron ka sariling budget, may sariling regulations and all that. Mas matututukan kayo. Yes, actually po. Hindi ko lang po masyadong ma-elaborate why it was removed. But DOH po under Yusek Chong, they're pushing to revive that bureau. Kasi po we strongly believe that having that kind of bureau will
it is equivalent to having more focus on the problems in oral health. Oo. My question na, Dr. She, is how do we encourage people to take up dentistry so that we can have more dentists? Ang mga dentista ba, like doctors, kailangan kayo mag-serve 1 or 2 years sa baryo, sa mga probinsya, para po meron kayong parang may... OJT nila. Parang OJT. Practicum. Parang to give back or parang charity work or whatever. How can we encourage the students to take up dentistry? Okay. Kasi So kakulangan. Oo. number one po, yung kakulangan din also is attributed to our high population. Oo. So medyo mataas din po kasi yung population ng Philippines. Number two, hindi po kami required to serve in the barrios po. Yes, number three po, actually po, for the past years, we've been lobbying for the increase of the salary of government dentists. So, Philippine Dental Association is one with our colleagues in the government po in lobbying po na mai-increase po yung kanilang sweldo. Kasi, syempre po, let's face the reality that, the profession should also be kind of lucrative para rin medyo enticing para sa ating mga Dentista. kabataan. So, ngayon kasi they're more into private practice, di po ba? Wala naman masyado nagsuserve. So, ngayon po, aside from that, lahat po ng universities, itinaas din na yung units for public health. In that way, mas madaming matutunan yung mga bata in terms of public service. Pero yun nga po, in how do we make it more enticing? Yeah. Of course, we have to think of the salary. We have to also increase the number of schools. And also, we have to increase number of universities na state universities who could offer. Kasi po, ang pag-aaral ng Mahal. dentistry, it is expensive. Oo, mahal, That's why, Kasi yes, that's why mga even if gamit we, Exactly, oo. Oo. May last question, sorry, Doctor, we don't have much time. If you don't mind, how much ba ang kinikita ng isang dentista sa government na sabi nyo nga sana po ay maitaas? The truth is, we hindi will help po- you lobby. And we Oo, will di ba? also Kakalampagin mananawagan, natin. kakalampagin natin itong mga senador na ito. Oo. Paano ho ba? Magkano ho ba? Sa totoo lang po, hindi ko rin po alam yung salary grade nila kasi Oo. tuwing mga meetings namin, they do not disclose. I have a private practice, but Yeah. meron na po tayong mga senators na nagsusulong, Senator Tulfo, Senator Escudero, they're pushing for the increase in the salary. That's why kami po nananawagan din. If you could help us, then that would be great. Media will always help. Yeah. Opo, Yung yun. bureau, So yung that's Oral Health Bureau. Ibalik ang Yes. bureau. Yes. Okay. That's very important po. Oo. Naku, sige, Dr. Cheryl. Hopefully, somebody heard this, tapos mag-snowball, marami pong magkaroon ng awareness para po talagang, aside from teachers, pati mga dentista na rin po sa government sector. Sa private sector, okay na kayo kasi yun na nga, di ba? Kumbaga, hindi naman kayo, you're not restricted in terms of your fees, your professional fee. So thank you very much, Dr. Cheryl Ann Rose, and happy National Oral Health Month to you again. Thank you, Doc. Ayan po. At ang oras, alas 9 in punto na po ng umaga. As Kings Empire Corporation celebrates its 7th anniversary, may 1 milyong pasasalamat raffle promo po ang handog para sa inyo. Kings Empire Corporation 7th Anniversary Celebration, 1 million pasasalamat, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya Raffle Bonanza 2026. 5 lucky winners po ang mananalo, worth 1 million po na cash prizes na ating pamimigay, plus 21 consultation prizes will receive a business package of Kings Empire products. Bilang pasasalamat sa 7 taon po ng tiwala at suporta, ito'y para sa inyo. Kaya bumili na po ng Kings Herbal Plus, Empire Coffee at Scents by Savalgar. Promo runs from March 3 to November 30, 2026 with the grand draw on December 8. Para po sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official Facebook page na REH Kings Empire Corporation o ang Kings Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. Ka-Kings! Power! At ang oras, alas 9:01 na po sa aming pagbabalik. Makakausap na po natin Assistant Ombudsman Nico Clavano sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Oras! Alas 9:03 na po ng umaga.
At syempre, may maganda akong balita para sa inyong lahat. Ngayon ang love, kahit malayo nakakarating na. Let Flash Express deliver what matters most this February. Get 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today. At ang oras muli, alas 9:03 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom. First time po natin makakausap ang Assistant Ombudsman. Walang iba, napaka-pogi, napakabata. Pero nako, hanggang kailan kaya niya makakarga ang mga Ma-maintain. problema? Ang kanyang youthful looks. Walang iba ko hindi si Assistant Ombudsman Miko Clavano. Good morning po, AO Miko, and welcome po sa ASPN. Good morning, sir. Hi, good morning Miss Ricky. Good morning Miss Pat. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood. Ayan, Di ba, okay. fresh pa nga, tama fresh ka na, na fresh ka pa ngayon. Pero Parang si tingnan Vince natin. Dizon lang dati, di ba? Fresh dati. May before and after. Anyway, kidding aside, AO Miko, no, napatawag kami kasi nga ang daming mga issues na, na bumabalot po sa Office of the Ombudsman. Ang aking unang katanungan, kanina nagpa-tease na nga ako kay Ricky, sabi ko gusto ko unang tanungin kay AO Miko is kasama po si Ombudsman Boying Remulla na nagsabi, bago po matapos ang taon, December 25, if I'm not mistaken, he echoed what the President said, maraming mga malalaking isda po ang makukulong. Where are we now? Sabi nga natin, nakalampas ng New Year, Chinese New Year. May anniversary na parating. So where are we now exactly? Kasi yan talaga ang battle cry ng maraming Pilipino. Managot ang mga managot, di ba? Makulong ang mga may sala. At ibalik ang pera na ninakaw. Yes, ma'am. Actually, yung sinabi po ni Ombudsman, it was more of a hopeful wish, no? And we really were trying to do as much as we can para po maikulong at ma-filean ho ng mga kaso, itong mga big fish, so to speak, no? We really did want na nung December 25 or even prior to that na magkaroon ng mga kaso itong mga to. It did not happen because marami pa po kaming nakita na ebidensya na kailangan pa namin i-verify at kailangan pa naming kumbaga, kailangan naming itumbok yung ibang nakita namin, no? So, rest assured though na patuloy po yung investigation at lalo na ngayon, napakalalim na po ng nakikita namin. And it's just a matter of time before the DOJ, first of all, will be endorsing their cases to us for resolution na po yun, which means kagaya po ng nangyari kay former Senator Bong Revilla, nanggaling po sa sa DOJ, no, yung resolution na yun. Dahil nung nandun pa kami, nasimulan na po namin yung interview sa iba't ibang mga witnesses, kagaya ni Yusek Bernardo, Henry Alcantara, JP Mendoza, Bryce Hernandez. Lahat po yun nakausap na namin nung nasa DOJ pa kami. Kaya yun po yung mauuna din na mafa-file, no? Kumbaga parang ang lalim ng kaso, it really depends kung ano yung timing ng pag-file din. So yung unang na-file sa DOJ, yun din siguro po ang unang mafa-file sa court. Pero right now, rest assured, no, kahit holiday, kahit weekend, nagtatrabaho po kami. Yung mga leads ho namin, hindi po namin tinitigilan yung mga yon. So, it's really just a matter of time. Lahat po, alam ko po na lahat po ng tao, buong taong bayan na po frustrated. Lalo na po kami. Frustrated po kami dahil we really want to get this done for the country para in times of crisis may opportunity din, 'di ba? It's a time to change the political landscape and put the people who are most eligible and most qualified in position na talaga. Hindi yung para lang yumaman, para lang magkaroon ng influence, hindi po yun ang habol natin. So we want to make sure that we hold all those people accountable, yung mga nagkaroon ng sala sa atin. But at the same time, we also want to put in reforms, no? Para hindi na ito maulit in the future. Well, that's very interesting. Later po, let's get into the reforms that the Office of the Ombudsman is already lining up. Pero sa ngayon po, dahil nabanggit nyo nga, napalalim yung mga investigasyon, parang naging mas masalimuot pa. Number one, AO, were you shocked at the magnitude nito po nga pinasok ninyo dito sa Office of the Ombudsman, di ba? Coming from DOJ, ito Office of the Ombudsman, parang baptism of fire po kayo. Lahat yata ng problema ng Pilipinas sa inyo po na ipasok ngayon. So my question po for now, how do you prioritize po itong mga kaso ito? Do you do it po simultaneously or do you do it halimbawa through peso valuation or strategic po na paghahatol? Or how do you actually prioritize kung ano pong kaso yung uunahin ninyo?
to your point, Ms. Shiki, there's no time to be shocked kasi talagang... You're ano numb ho yan, already. You're numb. there's no time kasi yung, tama po kayo, yung problema po ng bayan, ito ngayon, this is really the biggest scandal that we are facing currently. No? And in terms of prioritization, we are doing everything simultaneously in the sense po no, na we are trying to uncover po yung parang scheme na nangyari. Dahil hindi naman po ito individual na yung iba't ibang mga tao na iba't ibang actors ay nagtrabaho or gumawa ng krimen separately. Ano yan they all entered the same scheme or scam. So ang pinaka-focus ng investigation is trying to uncover kung paano to nangyari systemically. Kasi budget po ang pinapag-usapan, may proseso ho yan The fact na nakalikot po yung budget at merong na-siphon or na nakuha doon sa budget mismo, ibig po sabihin may problema tayo sa proseso. At yun po yung tinitignan ho natin. Lahat ho yan nakinabang sa mga butas sa proseso. So, pag malaman natin kung ano yung mga butas sa proseso, malalaman natin kung sino yung nakinabang dun sa butas na yan, then we are able to really tackle it systemically also. Kasi hindi naman pwede yung sa kanila systemic, pero sa atin patingi-tingi lang. Diba? So, the investigation has to measure up kung ano talaga yung naging scheme. So, sa amin din, yung investigation namin, ano yung naging scheme nila. Okay. So systemic patterns nga po yung sinasabi ninyo, no? Is this part of the reforms po na inaayos po ng Office of the Ombudsman ngayon? Because as you said earlier, ayaw na natin maulit ito So ano po yung mga reforma na ating tinitignan ngayon sa Office of the Ombudsman? Well, first and foremost, nagsagawa tayo ng strategic planning session last week sa Baguio City. And we were there for 1 week trying to figure out kung nasaan na tayo as an office at saan tayo papunta. And one of the overarching themes, kung yung basic na pinag-usapan namin, is the transparency na kailangan i-practice ng government. We have to get used to a system of transparency already. Lalo na po ngayon na may social media, lahat naka-record, marami kang makukuhang information through crowdsourcing. So, yun po yung unang-una, no? But that, again, we have to concretize that. But the first step that we're going to take is we're going to reactivate what is called the resident ombudsman. Ayan. So, It's all over. So yung concept ho niyan is the Office of the Ombudsman will assign certain employees or officials of the office doon mismo sa ahensya or department. So na on-site sila magtatrabaho doon sa ahensya na yon. So that, well, number one, pag may mga complaints, pwede sila kaagad lumapit doon. Anyway, nasa opisina na kaagad nila yon. And pangalawa po, yung mga reforms ng Ombudsman's office, kasi ang isa sa mga mandates ho namin is to recommend policies so that we can curb corruption. So, itong mga policies po na ito at mga programa po na ito ay ma-implement kaagad ng mga tao na nandun na sa agencies or departments. Okay. AO, ito no, aside from the people awaiting who the big fish will be, sino yung mga big fish na ikukulong, isa pa, please enlighten me, no, yung the prospect of becoming a state witness. Kasi, di ba, parang sa lahat ng mga dinimanda, parang more than half of them nakapasok sa state witness. Eh di ba yung state witness, ikaw dapat ang least guilty. So how come the likes of Yusek Bernardo, Bryce Hernandez, even the Sims, the contractor of Sims, na talagang alam nila, no, they admitted that they received money, millions. Why are they admitted to the state witness program? I mean, how can that be? Let me clarify po, no. The requirement is not the least guilty. The requirement is not the most guilty. So you don't necessarily have to be the least guilty. And for example, in the case of Sims, no. Itong si Sims, malalaman talaga, well, through her statements and through her affidavits, nalaman namin na siya ay ginamit. Wala talaga siyang construction company dati. So, isa siyang liaison officer. No? So, siya ang taga-submit ng mga documents. Inalok na lang siya na gumawa ng isang kumpanya
para makahiram sila Bryce at si JP Oo. ng lisensya. Okay. So, binigyan lang siya ng maliit na porsyento. Oo. I think that came out naman in the Senate Senate hearings. Binigyan lang siya ng maliit na porsyento. Tapos sa kanila na lahat. Wala na siyang alam kung paano na-implement, kung naging ghost project ba yung ano. Okay. So siya, in her case, she is not the most guilty dahil inalok na lang talaga siya in a way. Wala siyang choice at that time, and kung ikaw naman din isang liaison officer, sasabihin sa iyo na ito gawa ka na lang ng construction company, tapos hiramin na lang namin yung license mo, meron ka ng percentage ka agad. Syempre, it's very enticing. Oo. No? So, that was one of the main reasons why naging state witness talaga si Sally Santos, kasi nandun siya, nakita niya lahat ng exchanges, nakita niya yung lahat ng personalities, pero labas siya sa conspiracy. Okay. The case of Yusek Bernardo na, 'di ba? At saka sina Bryce. Yes, so all of them are premised on the fact na kailangan nilang kumanta doon sa mga nalalaman nilang mga transactions on the big fish. Oh. So, when we talk about big fish kasi, marami kasing iba't ibang mga definitions yan. Other people will already consider the Discayas as big fish. The others will only call the sitting senators big fish. Si former Senator Bong Revilla is not considered a big fish. So, iba-iba po yung mga definition, no? And we have to really clamp down and understand ano ba talagang ibig sabihin ng big fish, no? So, itong si Yusek Bernardo, the fact na he was very central in the operations of DPWH makes him a very interesting character kasi nakita niya lahat. Nakita niya lahat. And in the MOAs, in the Memorandum of Agreements with Yusek Bernardo, nakasabi naman talaga doon na pag meron kaming nakita na hindi mo sinasabi sa amin at sangkot ka doon sa mga nakita namin, kakasuhan ka rin namin. Kasi hindi naman po pwede na we fully rely on your statements. So there's a bit of a push and pull with him. And if I may clarify also, and this is very significant, kung sa amin lang po, hindi kami kukuha ng kahit sino man as state witness. But for us to be able to build strong cases, kailangan po talaga namin ng cooperation ng ilan dyan. So compromises are being made in effect. Well, I wouldn't really call it a compromise just yet, no? Kasi at the end of the day, yun na nga, there's this push and pull with him na kailangan talaga siya magsabi ng lahat. And just to be completely frank and to be completely transparent, hindi pa kami masyadong happy sa lahat ng sinasabi niya. We need to dig even more. Kaya, syempre, that's part of developing your witnesses and developing the cases. Marami kang malalaman along the way. Kaya hindi rin kami nagmamadali ngayon, although we filed some cases already, dahil alam namin na the developments in the cases take time talaga. Kailangan talaga naming pahinugin yung mga witnesses namin, yung ebidensya might lead to other evidence pa na makita natin. The bank accounts, baka hindi namin nakikita yung buong web of transactions na kailangan namin tignan. So, these are the things that have not naman delayed, but that have taken some time para talaga maging airtight yung mga kaso ho namin. So there is a chance that these people who are in the state witness program can be expelled. So kumbaga, it's not a guarantee na you're Safe ka na. You're safe. Oo, na parang all the charges against you have been dropped. So pwede pa makasuhan, pwede pa, kumbaga, very vulnerable pa sila ngayon. Hindi sila safe. Hindi safe, oo. Hindi pa sila pwedeng sabihin na pwede ka nang matulog na mahimbing bukas ng gabi o Petics ka mamayang na. gabi. That is very accurate, ma'am. Kasi po, lahat po ng Memorandum of Agreement, hindi po yan blanket immunity. Doon na po yan sa mga kaso na naging useful sila at naging valuable yung statements nila. Pero kung meron kaming mahanap at kung meron kaming mahanap na mga kaso or ghost project na sangkot talaga sila at hindi nila sinabi sa amin, pasensyahan na lang tayo.
Yun po yung naging agreement ho namin. Okay. Okay. Ito po, AO, no, dahil nga kahapon po, ibinalita nga po namin yung pagpasok po ng korte para ng not guilty plea para po sa dating senador, Sandigan Bayan, oo. dating senador na si Bong Revilla. Ang tanong po, syempre, pakilinaw nga po, ano po ba, bakit po ganito yung naging estratehiya nila? And more importantly po, on the part naman po of the Office of the Ombudsman, from a prosecutorial standpoint, ito po ba yung kanilang ginawa ay makakaapekto po sa litigation process nyo and strategy nyo po? Na back to you eh. Parang Oo. back to you, Ombudsman. Hindi, ano po yan? That's still part of the court process. Although, alam mo, pagdating kasi sa korte, the fact na naglabas po sila ng warrant of arrest, ibig po sabihin yan, gumawa na rin sila ng determination ng probable cause doon sa kanila. No? So, these are all dilatory tactics. Like I always mention, ang kalaban po namin dito yung pera na nakuha nila sa atin. So, yan talaga kalaban natin, yung mga napakagaling na mga abogado na kahit mga creative na dilatory tactics, yung mga nagpapabagal ng kaso, ginagawa na nila lahat. Diba? So, these are things that, of course, sana hindi na nangyari para tuloy-tuloy po yung kaso. Pero if the court says na dapat ibalik muna sa ombudsman para magano ulit sila, then we will follow. Siyempre, hindi naman kami kukontra sa Sandigan Bayan dahil kami ngayon ay isang participant na lang din sa proceedings doon. No? So kung ano na po yung maging desisyon ng Sandigan Bayan, susunod din naman talaga kami. But when it was here, when the case was here, we gave him all the opportunities to explain his side at magbigay ng kanyang depensa. So, wala namang problema sa due process. Okay. Ito lang po, nahanapan ng isang paraan para ibalik dito. But again, I don't want to prejudge the case. Now that it is back here and pending ang motion for reconsideration nila, we will allow the prosecutors to exercise their best discretion here. So, ayoko muna magsalita. I don't want to prejudge it. But we will go through the process and we will follow the Sandigan Bayan. Okay. Speaking of former Senator Bong Revilla, the names of Senator Jinggoy Estrada, Senator Chis Escudero, and Senator Joel Villanueva's names have also already appeared, no? So parang, I don't know if it's just a matter of time, nalalabas na rin po ang kanilang warrant of arrest. Ano na pa yung estado ng nilang tatlo? Kasi po, nagsabi, no, based dun sa Senate Blue Ribbon Committee, kaya nga, di ba, nagkagulo doon sa Senado, sa Blue Ribbon Committee report. What action is the Ombudsman now taking based on the Blue Ribbon Committee hearings against these three senators? Marami po kaming nakuhang information doon. Either wala pa kaming hawak na ganong klaseng evidence or nag-supplement siya or nagpatibay siya doon sa aming hawak na. The Ombudsman actually gave his congratulations to Senator Ping Lacson for handling yung Senate Blue Ribbon Committee very well and making sure na lahat po ng kailangan ilabas, lumabas. So we are working with them or with the team of Senator Lacson para po makita ho natin talaga yung kabuuan ng kwento. There are some people who are more comfortable po kasi na doon sila magsabi ng totoo kay Senator Ping Lacson. Yung iba naman, sa amin, mas komportable. So, kailangan lang namin talaga ihimay-himay lahat and to put everything together. No? So, kay the other senators that have been mentioned on media and in the Senate Blue Ribbon Committee, most of those cases are pending before the Department of Justice. Dahil dineputize ho namin sila nung pumasok kami dito sa Office of the Ombudsman. The reason being, nung nandun pa kami, ay nasimula na po yung proseso doon sa mga taong yon. Lumabas na lang yung mga pangalan nila dahil yung mga state witnesses ho natin doon ay nagsabi patungkol sa kanila ng yung mga nangyari po. So, AO Miko, ito please enlighten me also. You are the Ombudsman is relying, I'm sure, no, of course, very helpful yung Senate Blue Ribbon Report hearings. Tapos, syempre, meron rin yung sa ICC. Tapos, meron, ano ba, ICI ba? ICC? ICI. Sa dami ng issue natin ICI. kasi. Tapos, meron pa yung sa DOJ. Paano nyo
nyo inaano, and then you're also doing your own investigation, no? How do you collate, how do you filter all this evidence, all these reports that's being submitted to you? I'm sure it's voluminous, no? Grabe, oo. And sabi mo nga, kaya nga, the wishful thinking nga sana lang yung December 25. And I think Ombudsman Boying has learned this lesson not anymore to give a timeline. I heard him say, ayoko na magsabi, di ba? Kasi nga masusunog siya. People will really run after him. So how do you do that now? How do you filter all this information, all these investigations, all these reports? Yeah. There's a system here in the Office of the Ombudsman. Hindi ko na lang siguro i-detail kung ano talaga yung sistema namin. But we do it very systematically. At the end of the day, tayo po yung recipient or repository ng lahat po ng documents na yan. Dahil ang ICI and the DPWH, even the DOJ, will always have to pass through the Office of the Ombudsman dahil kami lang naman po ang pwedeng mag-file sa Sandigan Bayan. So, there is a filtering mechanism, and even in the course of the investigation, meron naman po kaming coordination with DPWH, with ICI, and with the DOJ para po alam namin kung ano yung parating sa amin. And yan po yung ang pinaka-importanting aspekto ng investigation, yung coordination. Kasi baka naman yung hinahanap namin dito sa Office of the Ombudsman, meron na po ang DOJ or meron na po ang ICI. So whenever may mga ganong butas po sa aming investigation dito sa Office of the Ombudsman, we make sure na tatanong muna kami doon sa iba't ibang ahensya na nag-investigate din dito sa flood control project. Nako, ito siguro, ito po kailangan po namin tanongin, kamusta na po ang ating investigasyon kay Zaldico naman? Yun. Speaking of, Bane of the existence yata of Ombudsman Boying yun, si Parang Zaldi. meron din po ako nakita yun na report na balitaan ko lang kagabi. Mukhang malabo daw makabalik si Zaldico. So from the Office of the Ombudsman po, kamusta na po ang lagay ni Zaldico? Well, meron na siyang kaso sa Sandigan Bayan po, no? Meron na siyang hinaharap na malversation case doon. At ngayon, dahil ayaw niyang bumalik at sinasabi rin ng mga abogado nila na ang advice nila kay Ginoong Zaldico ay huwag na mag-participate. Ang ibig po sabihin yan, full-fledged fugitive na po siya. Pugante na talaga. So, ang nakakabit po doon na consequence sa pagiging fugitive ay pwede ka nang applyan ng red notice sa Interpol. That will now be an international notice to all countries na part po ng Interpol na kung mahanap siya sa kanilang jurisdiction or sa kanilang mga bansa, ay pwede na siyang hulihin at ibalik. So yun po yung consequence sa pagiging fugitive, no? Hindi ibig po sabihin na pag nasa ibang bansa ka, may warrant of arrest ka dito sa Pilipinas, makawala ka na. There are many remedies and many ways na pwede naming ipabalik ang isang fugitive. And I think we showed that when we were in DOJ dun sa kaso ni Arnie Teves, no? Dahil nag-ano pa siya parang nag-seek ng refugee status po siya doon sa Timor-Leste. No? But, again, I cannot emphasize this enough. These things take time. Itong lahat ay proseso talaga. At yun po talaga yung kahulugan ng due process. At nirerespeto naman ho natin yung karapatan ng mga accused. No? But again, ang pinaka-importante dito, yung karapatan ng mamamayang Pilipino, taong bayan na nanakawan. So, even if we respect their rights, we are trying our best to expedite as much as possible all these things. But again, kailangan talaga i-balance yung lahat ng ginagawa namin dito sa Office of the Ombudsman. Pero AO, yun na nga, syempre itong pagdinig ng kanilang kaso will take time. Alam naman natin, napakabagal po talaga ng hustisya dito. Pero ang pagbabalik ng pera, napakabilis. Ang pagnanakaw ay mas mabilis. Mas mabilis. Ang pagsusole, dapat mas mabilis. Restitution, AO. I mean, how does that work now? So far, I've only heard Sims, the contractor, si Sally, na nagbalik. Si Bryce yata nagbalik rin ng pera tsaka ng mga sasakyan. Pero parang kay Yusek Bernardo, I've not heard. Yusek Bernardo rin yata nagbalik. Pero itong mga ibang to, or is it quietly being done? Are they quietly reaching out and return the money so that hindi na lumabas yung mga pangalan nila? Wala nang skandalo, hindi na po sila makasuhan. Restitution. Kasi aside from makulong, pwede ka nga makulong, pero what good will that be, no, sa bayan? Kasi nga yung pera
ine-enjoy ng pamilya mo or ng girlfriend mo, 'di ba? So how about restitution? How does it work now? Well, that is something that the Ombudsman is prioritizing now. Kailangan ho natin makita yung pera ng taong bayan na ibalik sa atin. I think tama po kayo. Parang ano ho yan ano ba talaga ang gusto natin mangyari dito sa flood control? Like 5-10 years in the future, pag tinignan ho natin ulit yung kasaysayan ng bansa natin and we look at this flood control, ano yung gusto natin makita? And I think restitution is one big part of that equation. Yeah. Kailangan ho talaga na magbalik ng pera sa taong bayan dahil doon naman talaga nanggaling. No? And we can use this money Yes. ang gusto nga ni Ombudsman na magtayo ng mga cancer centers kasi ang sabi niya itong corruption is the cancer of society, so it's very symbolic. 'Di ba na magtayo tayo ng cancer center sa Luzon, Visayas, Mindanao. So this is something that the Ombudsman is looking very deeply into. Kailangan lang ho natin alamin yung mechanics kasi napaka-tricky talaga nitong situation. Paano mo sasabihin sa isang tao na ibalik mo yung pera pero hindi ka namin kakasuhan. It's very, 'di ba? Parang hindi din siya tama, 'di ba? So we really have to make sure na at ikaw din pag kung ang gusto mong depensa, wala akong ginawa pero nagbalik ka ng pera, edi guilty ka na rin. Yun na nga. Hindi, pwede ba magbalik ng pera tapos imbis na reclusion perpetua o sige, Bawasan. 40 years, Bawasan yung kanyang bawasan na lang yung kanyang sentensya, di ba? Pero, Exactly, ma'am. Pero kasi while, correct, I just want to follow up lang kasi maraming ang frozen assets pero parang double digit pa lang in the billions parang, di ba? It's not significant And if we're going to believe the estimate, sabi nga nila, baka umabot nga sa trilyon ang nanakaw kung umpisa natin noong 2011. And parang, di ba, parang just we're in the 20-40 billion. Tapos air assets nga, naka-freeze, pero Nagagamit naman. they're allowed to use, but they cannot just sell it. So parang there's so many loopholes also, di ba, na parang, ganyan na lang, parang ganyan. Parang in concept lang na naparusahan sila, pero in actuality, walang... They're enjoying it pa rin. There's no remorse, there's no ikaw, Yes, ma'am. AO. Ang ano kasi doon, again, yung forfeiture is something that we're looking into also kasi sa tingin nga din namin, medyo matagal yung proseso to be able to forfeit. It happened before in the cases, inaral ho namin yung ibang kaso dito na forfeit nga or na freeze yung mga ibang assets na nawalan din ng value kasi nag-depreciate din siya. So we're trying to figure out a way na pag na-freeze ang assets ng isang tao, sana mabenta ka agad para yung money value niya ma-preserve. Diba? I think that would be the best. But laws have to be changed. The rules of court have to be changed as well to be able to do that. Kasi nung sa DOJ pa kami, ma'am, actually ang nangyari doon, yung sa Pogo, marami kaming na-raid at maraming building na natenga din. Yeah. And they're deteriorating now because there's no mechanism in the law. Maintenance. There's no mechanism in the law by which you can forfeit the money or the assets while the cases are pending. So kailangan pa naming antayin yung resulta sa korte na fina-forfeit nga in favor of the government. So, syempre on the other side din naman, it can be subject to abuse na kakasuhan ka lang, kukunin na yung assets mo, sa gobyerno na yan. So, we have to again balance, no? But all these things that you mentioned are things that we have thought about and are already discussing internally. In fact, nung Monday, we had a bilateral strategic dialogue with the US Embassy kasi they were willing to help us in the cross-border asset recovery. Nice. So kahit po na transfer nila into a dollar account or sa cryptocurrency ba, we're trying to seek support from the international community na makuha pa rin natin yung mga yon. Kasi just by the expedient way na i-cross over mo lang sa ibang bansa, wala na kaming habol doon. Hindi naman po pwede yon. So all of these things, ma'am, are and these are the things that we have been working on silently, no? To try and understand kung ano yung landscape natin at paano
paano takpan lahat ng butas ng ating batas at ating mga patakaran. Oo, nako, AO, ang Office of the Ombudsman po ang isa sa mga major players na babantayan po ng taong bayan ngayon 2026, fighting graft and corruption. So siguro po a message to our viewers at saka sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay, ano po yung mga concrete na mga metrics na babantayan ng publiko namin para po masabi na, uy, gumagana yung mga reforma at mga efforts ng Office of the Ombudsman. Is it po convictions, filings, asset recovery? Ano po yung mga masasabi natin na, indicator to na gumagana nga yung laban natin sa korupsyon? Sa amin po, dalawa ho yan. Accountability and reform. So, on the accountability side po, yung mga investigations ho natin, yung mga kaso ho natin sa korte, yung mga nakukulong, isang banda lang po yun. At aayusin ho namin yan within the year. No? Definitely, marami po tayong makikitang makukulong this year. Talaga, ha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ipe-playback namin ito, ha, AO. Wala naman siya sinabi na This year, petsa. this year. So he has up to this December year. 31, 2026. Okay, sige po, go ahead. Yes, AO. But on the side of the reform, ito po I think is what we have to be concerned about dahil pag ginawa ho natin yung accountability at marami ho tayong nakulong pero nauulit din naman, wala rin kwenta yung ginawa natin. Diba? So I think the reform should really go hand in hand. If anything, it should become the more important aspect of this whole crisis dahil kailangan tayo matuto dito sa nangyari. In times of crisis, this is an opportunity also to change. Kasi kung hindi natin gagawin ito at tumahimik tayo sa corruption issue, nako, wala na namang mangyayari. Babalik na naman sa dati. Babalik na naman ho tayo doon, di ba? Kasi magiging tabu na naman siya. Kasi napakalaking issue ho ito. At walang, lalo na yung mga negosyo ho natin, yung mga businessmen ho natin. Ayaw nang mag-invest, ayaw nang mag-ano. So, there will be a trauma out of this. At it will become taboo again. Wala nang gustong magsalita tungkol sa corruption dahil alam nila na maraming magagalit sa kanila. So this is the time. Ito po yung panahon kung kailan nating ayusin yung sistema para maglagay ng checks and balances. At sana masanay na ho tayo sa transparency. Diba? Yung mga biddings, dapat i-live na lahat yan. Lahat ng projects. Kailangan makita ng taong bayan kung nasan na yan para anyone can say na wala yung project na yan dito kahit nakalista yan. Diba? So, let's get the citizens involved. Yan, reforma Para na talagang lahat kailangan. Oo. Naku, nakikita talaga natin kay AO, no? He shares the frustration also to finally reach justice po, no? So it's really nice to have young blood in Young the system blood, natin. kaya nga. So, basta we will hold you to that also. Pe-playback natin before December 31, 2026. Maraming salamat Thank po, you so much, AO AO. Miko Clavano. Stay Maraming fresh. salamat po. Stay Yes, positive. oo. Yes po. Sa next interview natin, AO, dapat ganyan ka pa rin kapogi, ha? Live na daw. Next Live time na daw, po. live na daw. Thank you Live very na po. much. Sige po. Thank Maraming you, sir. salamat Thank you po. po. Assistant Salamat. Ombudsman Miko Clavano. Yan po ang ating nakapanayam. At ang oras, alas 9:36 na po. Sa aming pagbabalik, nako, dito daw, naman. mapupunta yung mga guilty Yan sa na. flood control scam. Makakausap naman po natin si Director General Gregorio Katapang. Siya po ang hepe ng Bureau of Corrections sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:38 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya Director General Gregorio Katapang mula po sa Bureau of Corrections. Magandang umaga po, Director General. Kamusta po kayo? Happy New Year. Magandang umaga po. Good sa inyo morning, at sir. sa lahat ng tagapakinig niyo. Ayan. Good morning po. Oo, General, kakakausap lang po namin kay Assistant Ombudsman Miko Clavano tungkol nga dito, syempre, no, sa flood control scandal. Kaya kami napatawag dahil po napakaganda ng binitawan po ninyo. Sabi nyo, yung mga mahahatulan na guilty, ay sila po ay pupunta sa saan ba? Mindoro. Mindoro. Dito po sa bago nyong pasilidad. Pakikwento po anong paghahanda ang ginagawa po ng inyong tanggapan para dito po sa mga mahahatulan po na guilty. At saka doon po sa mga kasalukuyan, no, na nandyan po ngayon sa New Bilibid po. Kasi nga po, talagang pagkaupo ko na yung 2022, sabi ko,
dapat isara na natin itong Muntinlupa kasi napakasama na ng image nito. Pag sinabing Muntinlupa, congestion, kubol, lahat ng kaligayahan na pwedeng makamtan ng mga nakakulong na ibibigay. And then, ang pangalawang rason, iba na po yung lugar namin na napaikutan na po kami ng mga first class subdivision. Ayala, Alabang, Pilindez, Ibiya, Bilyar City. So, talaga pong dapat lumipat na kami. Correct. So, ang nadesisyonan po namin, north of Metro Manila, naghanap kami. Lately lang po, nabigyan din kami sa Nueva Ecija ni Mayor, ni Governor Umali, 60 hectares. Pero ipapagawa pa po yun. Okay. And then nag-negotiate rin kami sa Laguna, sa UP, kasi nag-swapping kami ng lupa, magsaswapping kami ng lupa, 500 hectares sa Siniluan, Laguna. Hindi pa namin nasisilo ang agreement. Pero bibigyan namin sila ng, para gumanda rin ang future ng UP, bibigyan natin sila ng UP Palawan. So, ang intention naman doon is talagang eskwelahan na wala masyadong hassle. Talagang Ang ganda naman nun, UP Palawan. Opo. So, pero itong sa Sablayan, matagal na po ito. Nung umupo si Secretary Boying, now Ombudsman Boying Remulla, Correct. sabi niya, this will be the super maximum prison facility. Kasi Super. may batas po na 11928 na pinagbabawal na ng magpatay ng mga preso. Magpatay. Bakit ba? Pwede Wala po na ba tayong dati death yun? penalty. Dati nagkaroon ng death May death penalty. penalty Akala ko tayo within the compound. Ngayon, para naman masahan din sila dahil malaki rin ang kasalanan nila sa ating lipunan at sa ating gobyerno, yun, doon po na-designate yung Supermax facility. Kaya po doon sa Mindoro, sige po ang development natin dyan. At meron mga facilities tayo, tawag natin Supermax. So, Medyo po yan, mahirap pang kalagayan mo dyan kasi dalawa lang kayo sa isang selda, hindi kayo magkakasama, wala kang masyadong kasama. At binabantayan ka ng maigi o ng mga gwardya kasi nga alam natin yung may mga kriminal o mga PDL tayo na hanggang nakulong na, gusto pa rin Gumagawa na pa rin. maging kriminal. Pero General, itong sa Sablayan po, no, sabi mo nga, ito nga yung tinatawag nyo na Supermax Prison Facility, dalawa po sa isang kulungan. Marami na po kayong pinadala po dyan, di ba? Parang may 10,000 na po ba na nakalipat na po doon? Opo. Mga almost 4,000 plus na po. 4,000 pa lang, okay. At eventually po, lahat ng kasalukuyan na sa Muntinlupa ay doon po ililipat. Opo. Yung mga heinous crime offenders po, doon po talaga. Heinous crime offenders, okay. Yung kasi naglilipat din naman ako ng yung sa Palawan, yung pa yung mga minimum category na. Yo po. Pero yung mga bagong papasok, they are considered mga for reformation, i-assess pa sila. O tanungin ko ano bang gusto nilang livelihood na reformation program. Gusto ba nila maging farmer o kung ano man. Okay. Okay. Opo. General, good morning po ulit. This is Ricky. So ito po, marami po ang nangangamba na syempre pag sinabi mo bagong facility, kahit sabi mong Supermax. Imagine, Patpi, dalawa lang kayo. Hindi ba parang mas maganda ngayon na hindi kayo Mas maaliwalas. nagsisiksikan? Tapos nasa probinsya kayo, sariwa ang hangin, kumbaga. So, ang pinangangambahan po ng taong bayan, lalo na, ililipat nga po yung mga mahahatulan dyan sa flood control scandal, dyan po sa ating Supermax facility. How sure are we na hindi po sila makakadagap ng special treatment? Kasi for me, personally, hindi naman siguro tayo mapupunta dyan, di ba? For sure, hindi ako mapupunta dyan. Sinisigurado po natin.
Paano Opo, po na halimbawa sinisigurado dalawa lang natin. sila sa selda, tapos yung iba dito sa Muntinlupa, 10 sila, 20 sila. Paano po masisiguro na wala pong special treatment? Lalo na high profile po yung mga dadalhin niyo po dyan, galing po Opo. sa flood control Opo. scandal. Ay, meron po kasi nakatutok na CCTV. Minomonitor yan ng National Headquarters. Kasi alam nyo naman, madaling matukso yung mga gwardiya natin. Yes. Bibigyan ng pabor, gano'n. Pero marami na ako naparusahan dyan. Lately, may tinanggal ako sa serbisyo. Siya superintendent pa ng kolonya. O mismong So, sabi ko, wag natin ibalik. Kasi nung pumasok nga po si Ombudsman Boyeng Rimulya, ang inutos sa akin, sirain ko lahat yung kubol. Kubol, correct. 5,500 na kubol po ang tinanggal natin Wow. sa Muntinlupa. Oo. So, yung po naman ginawa natin mga kulungan ngayon, nakarehas yan at may mga CCTV, may nagmo-monitor, centralized. And then pagka may yung mga construction materials, binabantayan po yan ng pagpasok. Oo. So, wala na pong mga special treatment. So, General- Kasi nagkakaroon ng special treatment pag may kubol May sariling kwarto. Correct, oo. May nakasarado, may sariling CR. Kuminsan na lulusot pa yung kanilang Mga kontraband. Oo. So General, pareho lang po ang budget sa pagkain. Halimbawa ng mga to, tama ba? 60 pesos ba, Patpi? 100 pesos a day. 100 pesos a day. 100 Ganon na din po, po ang 100 kanilang na. budget sa pagkain everyday, katulad po ng mga This year preso. na itaas ng 100 from 70. Opo. So, General, ito, sabi nyo nga, kasi nga, i-decongest nyo na po dyan sa Muntinlupa. Ano po ang time frame? Kasi alam ko po, nakausap na namin kayo many months ago regarding this. Ibebenta nyo yan para nga po mapatayuan ng mga bagong pasilidad. Kailan po nyo nakikita masasarado na po yung Muntinlupa at mabebenta nyo po yon at lahat na po ng mga PDL po ay maililipat na sa kanilang mga karapat-dapat to ng mga penal farms po ngayon? Before 2028, may sasara na po yan sa tulong ng ating gobyerno. Oo. Kasi ngayon po, dati nagsimula ako nung dumating ako dyan, 30,000 po yan yung mga PDL. Oo. Ngayon, 20,000 na lang. Oh, okay. Tapos this year, bala ko magbawas ng 10,000 kasi nga na continuous ang mga construction. Oo. So bababa siya this year hanggang 10,000 na lang. Oo. So 2027, baka maisara na natin yung medium. Kasi yun ang pinakabukana na lupa namin na ipapalis na namin. So with the coming in of the negotiation dito, baka maka-generate pa kami ng pera out of the, hindi po manggagaling sa gobyerno, kung hindi doon sa mga mangungupahan doon sa lupa namin. Yun ang papagawa namin ng mga facilities po. So yung lupa po dyan sa Muntinlupa, for lease lang, hindi nyo ibebenta? Opo, yun po ang guidance. Bawal po ibenta Oo. Gaano kalaki para ulit po? forever yung kita. Oo. Opo. Gaano kalaki ulit ang lupa po dyan sa Muntinlupa? 300 hectares po na Wow. prime lot. Opo. 300 hectares, ang laking niya, no? Di ba? Grabe. So General, ito po ating itong mga penal farm po, dito po sa Sablayan po, ilan po ang hinahanda ninyong prison cells para po dito? May sinabi na ba kayo, inaasahan ba kayo ilang numero po ang nakikita nyo po dahil po dito sa flood control? Oo nga po, may nakapagsabi sa akin na sabi sa akin ng isang mataas na taong gobyerno, sabi niya, may mga ghost project na 400. Oo. Yung pumirma daw sa ghost project, kada isang kontrata, mga 20. Oo. So, 400 times 20, mga 8,000. Wow. Pero siguro, yung mga pumirma naman yun, marami na pirmahan na ghost project. So, hindi naman ganun pare-parehas na rin yung mga kaso nila. Hindi katulad, di ba, sa Bulacan, ilang ghost project. Pero siguro, mga isa, dalawa lang rin, magkakaparehas rin yung mga pumirma na galing DPWH. Usual suspects. Oo, correct. Pagpalagay na natin, mga 1,000, ganun. Wow, ang dami, no? Makukulong na galing sa ghost project o flood control. So, yun po, ganun, mga
papagawa po kami. naku. Nagbubuhos po ng pera ang gobyerno ngayon. Oo. Nagbitaw po siya ng mga 1 billion para pag-constructa ng mga kulungan. Actually, 1 billion? 2.3 billion. Wow, yan ang 2.3 budget. billion ang nirelease para construction ng mga kulungan. Oh. So, hopefully, kung may matatapos man na kaso by 2028, so meron na rin tayong kulungan para sa kanila. Wow, 2.2 billion ang laki. General, bago kayo namin magbabay, gusto ko lang ipaabot na yung anak ko po nabisita po niya yung penal farm po diyan sa Palawan at talagang manghang-mangha po siya sa ganda, sa linis. Sabi niya, "Mami, nakakatuwa yung may mga PDL po na talagang malaya po sila. Nagfa-farming at talaga po Opo. reform daw." So sabi ko, pag makausap kita next time, ipapaabot ko po ang mensahe po niya na talaga po siya ay salamat po. impress sa inyong pamumuno dyan po sa Palawan. Napakaganda daw, Yan ba yun? napakalinis. Yan ba yun? yan? Nakikita natin. Ayan, Ayan ba sa yan? Palawan. Grabe Oo, naman. oo. Para ka nasa resort. Oo, para ka talaga nasa resort. And they're free. And they're free to roam. Kasi nga, mga po sila, no? Ito yung mga lang po, low. Malapit na po Alo, lumaya ano lang, yan. Opo, Minimum lang. Yung- Ayan, siya pwede pa sa Opo, mag-swimming, Kaya mag-nature nga, walking. Nako, sana po talaga yung ating mga PDLs, Wow. ma-reforma, di ba? Tama, Para talagang tama may naman. second chance sila Oo. sa magandang buhay. Pero yung mga gumamit po ng masama, heinous crimes, katulad po ng flood control scam, talaga dapat sila habang buhay nakakulong. Managot talaga sila Managot, sa batas. oo. Yan. Maraming salamat po, Director General Katapang. Always a pleasure having you po. At more power at maraming salamat sa inyong serbisyo din po. Thank you po, Salamat sir. din po at mabuhay po kayo. Ayan po, si Director General Gregorio Katapang. Ganda ng apelyido Di ba? niya. Katapang. Pang-general talaga. talaga. Oras po, alas 9:51 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin natin pagbabalita. Samantala po ito, maita balita dahil namatay sa pananambang ang pamangkin ni Sharif Agwak Mayor Ahmad Ampatuan Sr. Ayon sa investigasyon, magkakasama sa isang multi-purpose vehicle ang biktimang si Murshid Ampatuan at ang kanyang tsuhin na si Yasser at isa pang kasama na kinilala na si Lemrangkad Bangin. Nang tambangan sila ng ilang gunmen sa may border ng Kabengi at Salbu sa Dato, Saudi Ampatuan. Idineklarang dead on arrival sa ospital si Murshid. Nananatili naman sa ospital si Yasser at Bangin dahil sa mga tinamong tama ng bala. Nito lamang Enero ay tinambangan po si Mayor Ahmad Ampatuan. Nakaligtas siya sa kabila ng paggamit ng anti-tank rocket at mga assault rifles sa naturang pananambang. Naniniwala siyang konektado sa tangkang pagpatay sa kanya ang nangyari sa kanyang pamangkin. Grabe no, nung nabasa ko nga yung report na yan, sabi ko, kawawa naman yung pamangkin. He survived yung ambush una. ng tsuhin niya, ng mayor. oo. Pero dito, siguro dahil hindi bulletproof. Ayun na nga, I was gonna say. Oo, hindi bulletproof Hindi pa yung pa sila kanyang natuto, dapat nag-bulletproof siguro hindi pa niya sila. akalain na siya i-ambush sila kasi yung mayor ang akala nila yung target, no? Pero apparently, siguro parang gustong yung buong angkan nila siguro mawala. At saka diba? wala pang ilang, di ba? Oh, Wala isang pang buwan pa lang. Isang buwan pa lang, Oo, di ba? tapos, Siguro yung isip nila, relax muna. Oo. Oo. Kasi di ba parang tatlo na huli, may isang nakaligtas Oo, dun sa tama. Nakatakbo, no? So ewan ko kung kasama rin dyan. Hay nako, ito naman ang ating showbiz pasilip. Rufa Gutierrez, isang hakbang na lang daw sa kanyang master's degree matapos niyang maipasa ang kanyang thesis. Aba, isang malaking tagumpay ang ibinahagi ng actress at former beauty queen na si Rufa Gutierrez sa kanyang Instagram post na inapasa daw niya ang kanyang thesis proposal defense sa Philippine Women's University sa Maynila. Ayon po kay Rupa, yan ang tawag sa kanya ng mami niya. No? Rupa! Hindi daw naging madali ang pagsabay-sabayin niya ang trabaho sa showbiz, pagiging hands-on na mom at pag-aaral. Dagdag pa niya, ang kanyang academic journey ay patunay na walang pinipiling edad ang pangarap. At para kay Rufa, ang personal growth ay tuloy-tuloy anumang edad o yugto ng buhay. Pinagmalaki niya ang sarili sa muling pagpili na matuto, hamunin ang sarili at patuloy na mag-evolve. Sa pagtatapos ng kanyang post, nagbigay siya ng inspirasyon sa mga nangangarap at magsilbing inspirasyon lalo na po sa mga kababaihan. Kabilang na po ang kanyang mga anak
na sina Lauren at Venice. Matatandaan noong December 2025 ay inanunsyo ni Rufa ang kanyang pagbabalik sa PWU upang kumuha ng master's degree in communication arts. Noong 2022 naman, sa edad na 48, natapos niya ang kanyang bachelor's degree sa parehong kurso sa naturang universidad. Kaya congratulations, Rufa! Never too late to continue your education. galing. At ang oras muli, alas 9:54 na po. At ito po ang ating question of the day. Pinunsuhan natin ang ating mga sambayanan at ang publiko. Dapat bang ipatupad na panukalang dagdag po na piso sa base fare ng mga jeep? O hindi na dahil po dagdag gastos ito para sa commuters? Panoorin po natin ito. Mas maganda pa nga, dadagdagan pa nila. Kung pwede, 3 piso kasi tumaas din ang diesel. At saka medyo mahirap din ang biyahe talaga. Okay sa ako nga magdagdag ng pero kulang. Dapat dagdagan naman nila ng mataas-taasan. Hindi ako sangayon doon. Dagdag ng piso, yung diesel hindi pa nagbabago. At tumataas pa na tumataas. Oo, basta dagdag nila sa akin. Parang too much na po siya kasi yung 10 pesos pa nga lang po na pamasahe or 11 pesos. Mabigat na po siya kasi syempre madami pong expenses sa school. Yun yan. Kaya parang hindi po okay. Okay, at yan po ang ating mga hinaing ng ating mga kababayan. So marami pa syempre, maski nasabihin natin piso lang yan, marami sa atin, ako piso lang yan, bigay na natin. Pero marami rin, every peso counts. At saka, di ba, kaya ang maganda yung sinabi ng isa natin na kapanayam, basta dagdagan din, taasan ng sweldo. Ayan, sana naman mataas din ang sweldo. Kasi lahat na tumataas eh. Correct! Di ba? Kaya tandaan. Oo, kaya tandaan. Dito sa ESPN, mahalaga po ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan na paghanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat isyu na papanahon, parte kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan, kung hindi syempre pasarapan. Kaya sulitin ninyo, tawanan niyo mga problema. Kahapon ang miski tawa mo, hindi ka tumawa kasama si Attorney Garfinkel. Si Garfinkel. At mag-food trip tayo, gumala at gumawa syempre ng mga masasayang alaala. Kaya bukas, tutok pa rin kayo dito sa Ano sa palagay nyo? See you tomorrow, everybody! Happy Wednesday! At mamaya po 9:30 ng gabi, mata ng Agri International dito lamang sa Net 25. Enjoy! Kada umaga, girl, susunod!